mag-games lang. So meron muna tayong verse na ating verse of the day, parang ganun. So nakalagay sa Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. For to us child is born, to us a son is given. And the government, diba, shall be on his shoulders, and his government, kumbaga, itong parang prophecy kasi ito eh. Kasi sa Isaiah pa nagsalita nito. Tapos nangyari na lang yung sinulat ni Matthew, no, na yung merong bata na ipapanganak. Pero yung anak, ibinigay, hindi pinapanganak. Yung bata yung ipapanganak. Which is yun yung Jesus, yun yung body. Yung anak, yun yung son, yun yung binigay. So para hindi na tayo malito. So si Jesus, yun yung body. Yung Christ, yun yung God. Kaya Jesus the Christ. So ginawang legal ni Jesus si Christ dito sa earth. Kasi lahat ng spirit being sa earth illegal. So tayo din, tayo lang yung legal sa earth, yung mga humans, yung spirit being na merong body. So ano ba yung pinaka-essence kung bakit may Pasko? Sabi ko nga dun sa post ko nung nakaraan, September 2019, pumunta tayo sa Holy Land, di ba? Tapos nandun yung manger, kung saan pinanganak si Jesus, si GM nun. May picture ako sa kanya, di maipita yung mukha niya kasi nga, galing sa iyak yun eh. Kasi pag nandun ka sa loob, iba yung maramdaman mo. So dun yung Pasko. Pag sinabing Pasko, sa Spanish, Navidad. Ibig sabihin, birth ni Cristo. Pinanganak yung anak ng Diyos. Yung reason kung bakit may Pasko dahil sa atin. Hindi naman kailangan sanang bumaba ng Diyos dito sa lupa. Kailangan niya lang magkatawang tao talaga. Kasi nag-fail tayo as a human being. So, lahat tayo ay fall short na sa glory ng Diyos. Hindi na tayo pwedeng makalapit ulit dahil holy siya. Tayo ay naging unholy na. Unconsciously man, marami natin nagawang pagkakamali. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, kasi sa pagmamahal niya, ayaw niya tayong mawalay ng tuluyan sa Kanya. So siya pa rin ang nag-initiate ng pag-reconcile ng relationship natin sa Diyos. So yung anak niya ang nagsakripisyo. Kasi kailangan may maparusahan eh. So instead na tayo ang maparusahan, which is eternal death, yung anak niya ang doon sa cross. Kaya yung body na yun yung human part, yun yung pinarusahan. So yun ang sumalo lahat ng kasalanan. Kaya nga nung nakita ni John, si Jesus, sabi niya, behold, sabi niya, the Lamb of God who takes away the sins of the world. So kailangan lang nating maniwala sa kanyang anak para malinis tayo ulit at ma-receive natin ulit yung nawala sa atin, which is the Holy Spirit. So yung Holy Spirit ang pinaka-purpose ni Jesus kung bakit siya nandito para makabalik ulit sa atin. Kasi unholy na yung ating mga sarili, yung body. Hindi na pwedeng makatira yung Holy Spirit sa unholy na body. Pero hindi kasi natin kayang maging holy. Kasi meron tayong carnal flesh. So, yung righteousness, hindi galing sa atin, galing pa rin sa Kanya. So, pag naniwala tayo sa Kanyang anak, kaya sabi niya sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, and those who ever believes in Him shall not perish but have eternal life. So, hindi lang yung eternal life ang pangako, kundi yung heaven on earth. So, pag nasa atin ang banal na Espiritu, ma-experience ng ating kapwa yung langit kahit nandito pa tayo sa lupa. Which is yung fruit ng Holy Spirit sa buhay ng tao. Which is yun yung sa Galatians 5:22-23. But the fruit of the Holy Spirit is love. Yung love, may kasunod siya. Sa love,
merong joy, peace, patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control. Sa self-control, andun yung 7 deadly sins. Yung pride, greed, envy, lust, anger, or wrath, di ba? Tapos sloth yung laziness, at yung pangpito, yung tinatawag na gluttony. Self-control din yun. So, lahat yun, kailangan, hindi natin magagawa kapag wala yung Holy Spirit. So ngayon, meron tayong verse of the day na na-remind sa atin, yung sa Psalm 1, 1-3. Basahin ko lang. Para lang maano natin yung diwa ng Pasko. Kaya yun yung introduction natin. Ano ba talaga yung reason bakit may Pasko? Ibig sabihin, kaya nagkatawang tao ang Diyos, hindi lang para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, kundi para ma-experience natin yung langit dito sa lupa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So imagine natin kung lahat ng tao may love, may joy, may peace, may patience, may kindness, may gentleness, may goodness, may faithfulness, at may self-control. Diba? Parang nasa langit na. Ano yun? So, ito yung Psalm chapter 1 verse 1-3. Nakalagay dito, "Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers." Yung mockers, ito yung parang minamak lang yung Diyos. Alam mo yun, parang walang Diyos sa sarili. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. So ito, isang reminder sa atin, blessed daw yung isang tao na hindi ginagawa ng mga nasa labas pa ng kaharian ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi ka makisama o makibagay, pero huwag mo lang gawin yung ginagawa nila. Tapos sabi doon na itong mga taong ito ay yung kanilang thoughts nandun sa salita ng Diyos, nandun sa kanyang batas, at nagme-meditate siya dito umaga at saka gabi. So, magandang reminder sa atin, kasi minsan kahit ako naman nakakalimot din, yung pagbabasa ng kanyang salita, kasi wala namang iba na gagawa para sa atin nun. Kumbaga, yung pagbabasa pala ng kanyang salita, hindi lang yung Sunday, pag-attend ka ng service or mass or sermon. Tama? Kasi, kumbaga, ano lang yun eh. Kumbaga, parang yung motivation, para siyang pagliligo, kailangan mo siyang gawin araw-araw. So, yung pagbabasa din ng salita, kailangan pala siya gawin everyday, umaga at gabi. Para pagising sa umaga, kung yun ang una natin, reminded tayo sa buong gabi. Bago tayo matulog, basa tayo, reminded naman tayo, boom, may peace tayo pag natulog. Pero ang pinakamagandang promise, nakalagay doon, alam mo yung puno na nandun siya nakalagay sa streams of water. Yung namumunga siya, yung iba, nalalanta. Kaya swerte siya kasi yung source ng life niya, yung tubig. Doon daw siya nakaplant. Pag doon siya nakaplant, mamumunga talaga siya at hindi siya ano yung laya ba yun? Sa Bisaya, laya eh. Yung mga dahon na tutuyo, hindi nagaganon. Para daw ganon yung taong may pananampalataya sa Diyos at nagbabasa ng kanyang salita araw at gabi. Na itanim siya sa isang streams of water at lahat ng kanyang gagawin ay yumayabo o nagpa-prosper. So, magandang reminder sa atin mula ngayon sa susunod na mga araw sa 2024,
unahin natin yung kanyang ating relasyon sa Kanya. Or minsan kasi, kadalasan ang trust natin napupunta na sa kung anong sa ating talent, sa ating gift, di ba? Pero, kaya nakakalimot tayo kung saan galing yung talent at gift na yon, tama? At minsan, pagka bad trip ka, ayaw mong i-share yung gift mo o yung talent mo. Wala ka sa meron kang problem, meron kang challenges, balance sila dyan. Pero, isang reminder, hindi kasi sa atin yung talent na yon. Kumaga hindi para sa atin. Yung gift na binigay ng Diyos, at talentong binigay niya, at yung skills na binigay niya sa atin, hindi para sa atin. So, minsan, kapag ayaw mong gawin ng isang bagay, talented ka, gifted ka, etc., dahil nga wala ka sa mood, pag ganun pala yung ating attitude, parang inisip mo, ikaw may-ari ng gift mo. Ikaw ang may-ari ng talent mo. Kasi pwede mong hindi ibigay ka, i-share, kasi yun nasa isip. Pero, pag inisip mo na, obligasyon mong i-share ito. Obligasyon mong, kasi hindi ito para sa akin. Para to sa, kaya ako pinanganak, kasi para to sa iba. Sa akin lang dinaan. So, hindi ka ngayon mapapagod, mag-share. Nandun yung obsession, nandun yung passion. So, hopefully, mula ngayon, tayong lahat ay unahin natin yung relasyon natin, yung presence ng Holy Spirit nasa atin kasi. Lahat ng naniwala sa anak kay Jesus ay meron ng banal na Espiritu. Kaya lang, minsan, hindi naman na pinipwersa tayo. Kumbaga tayo mismo ang makipag-usap at tayo mismo ang mag-submit. At kaya na-compile yung books, yung Bible, kasi yun yung kanyang salita. Yun yung pagkain talaga natin as a spirit being. So pwede natin simulan ulit. Proverbs 1, Matthew 1, tapos Proverbs 2, Matthew 2. Kasi baka ma-overwhelm tayo sa result na ibibigay ng Diyos at nakakalimot tayo doon sa pinaka dahilan kung bakit tayo na-bless ng ganito ng Diyos. Nagsabi kasi si Paul kay Timothy na reminder, kumbaga, sabihan ang mga may kaya sa buhay na huwag umasa sa kanilang pera dahil hindi yan stable. Ang faith nila o trust nila dapat nasa Diyos, na hindi sila pinapabayaan at yun ang nagbibigay sa kanila ng kasaganaan. Kasi baka ang faith na natin nasa atin na, nasa skills na natin, nasa galing na natin at nasa bank account na natin. Alam mo yun? Minsan, hindi na tayo ganun kainit sa ating relasyon. Importante na merong ma-remind tayo at mangyayari lang yun kapag everyday natin ito gagawin yung pagbasa ng kanyang salita. Everyday. Day and night. Umaga at gabi. Pwede sa umaga, Proverbs 1. Sa gabi, Matthew 1. Bukasan, Proverbs 2. Sa gabi, Matthew 2. So, hanggang, alam mo yun, tapos, pag matapos mo na yung Matthew, Mark ka na. Pagkapos yung Mark, alam mo yan, Luke, tapos John, tapos Romans, etc. Hanggang sa loob ng isang taon, baka mabuo natin. At syempre, bago natin gawin yun, ask muna tayo sa Holy Spirit na maintindihan natin yung salita niya. So yun lang, at alam natin na merong magandang plano ang Diyos sa atin. Sa 2024, hindi pa ito yung nangyayari sa akin, medyo overwhelming na, di ba? Pero sabi niya, you ain't seen nothing yet. Wala pa ito sa gusto ng Diyos sa buhay natin. Kaya si Jesus,
kakabasa ko lang kanina kung bakit siya inangat ng Diyos Ama, na lahat ng pangalan, lahat ng tao sa mundo, anong lengguwahe, ay luluhod sa Kanya. Nabasa ko lang kanina, dahil sa Kanyang obedience. Obedience. Kumbaga, kahit siya ay Diyos, hindi niya ilagay ang kanyang sarili na maging kapantay ng Diyos. Ay siya ay naging slave. Nagpakumbaba siya at nag-obey siya sa Father kahit doon sa cross. Na umaga, kailangan ba ito? Alam mo yun? Pero talagang nag-obey siya. Kaya nga nung nag-pray siya sa parating na yung dahil sa stress, dugo na yung lumabas sa ulo niya. Instead na pawis, dugo na. Kasi tao yung kanyang katawan eh. Pag alam mo mamamatay ka, ma-stress ka rin, di ba? Pero kahit doon, sumunod pa rin siya sa kanyang Ama. Kahit maramdaman niya lahat ng pain na yon, sumunod pa rin siya. Kasi nakita niya na yan bago pa lang mangyayari. Alpha at Omega siya eh. Alam niya na lahat. So alam niya yung raranasin. Pero nag-obey siya. At dahil ginawa niya yun sa kanyang pag-obey, inangat siya ng Diyos. Na lahat ng tao sa paligid, sa buong mundo, anong lahi, anong lingwahe, ay luluhod sa Kanya. So, yun yung pinakasusi. Kaya nga nung sinabi ni Jesus, seek first the kingdom of God and His righteousness. Kasama yun. Hindi pwedeng seek first the kingdom, tapos wala na. And His righteousness. And all these things shall be added unto us. So let us pray. Lord Heavenly Father, we thank you for this